Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome again to my channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Shout out dyan sa ating mga taga-subaybay na naandyan sa Amerika. Shout out na rin doon sa mga subscriber na nasa Canada, Singapore. Ganoon na rin doon sa iba't ibang panig ng Europe, katulad ng Italy. At shout out na rin sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas na nasa iba't ibang panig na probinsya na patuloy na tumatangkilik at nakikinig sa ating mga issues na pinag-uusapan dito. Ganoon na rin sa ating mga kaibigan sa UAP. Ayoko na rin isa-isahin na muna. Tsaka na lang natin bigyan ng mga pangalan at masyadong hahaba ang ating presentation for today. As usual, yung ating reminder sa mga public servants na hopefully ay magbago at magkaroon ng magandang serbisyo at wala silang iisipin kundi yung kanilang trabaho na dapat nilang ginagawa. Yun ang ipinangako nila sa ating mga mamamayang Pilipino. At alam naman nila na tayong mga mamamayang Pilipino ang nagpapasweldo sa kanila na dapat nilang ipakita ang buong sipag at walang korupsyon. So here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid. Di namin kayo tatantanan. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Yung aking nakaraang vlog ay doon ko ni-launch. Doon ko sinabi na bukod sa pagkakaroon natin ng discussion doon sa mga negative na mga issues na nangyayari sa magkabilang kampo ni PBBM at kampo ng Duterte na siya ang mga major players ngayon ng Philippine politics. Sila ngayon ang nagdo-dominate ng mga usapin, ng mga issues tungkol sa ating local politics. So sila ang kinukonsider natin na mga major players sa ngayon. But of course, hindi natin dinidisregard yung iba't ibang personalidad na naandi dito rin sa larangan ng politika. Na marami dito ay may iba ring partido at ang iba naman ay gumagalaw bilang mga independent politicians. Isa na dyan ang naiisip ko ay si Panfilo Lacson. Alam kong independent, although inadapt siya ng grupo ni PBBM nitong nakaraang election. Pero marami dyan mga independent na politicians. Pero hindi naman yun ang ating major issue na itatakel. Gaya nga ng sinabi ko doon sa aking katatapos lang na vlog, nilaunch natin or inumpisahan na natin yung hindi lang pag-didiscuss ng mga issues tungkol nga dito sa magkabilang panig at ng iba't iba pang personalidad na nasa Philippine politics. Ito ay yung sinasabi natin na hanggat maaga na malayo-layo pa ang 2028 presidential elections ay umpisahan na natin mag-build up, umpisahan na natin mag-isip, magbigay ng mga pangalan na pwedeng isabak natin
diyan sa presidential election. Sa ngayon, mayroong nagsasabi na ang popularity daw ay naandiyan pa rin kay Sara Duterte. Of course, wala pa tayong data na hawak na kung talagang siya pa rin hanggang sa ngayon ang pinaka-leading when it comes to popularity. Yun nga lang, masaklap sa ating politika dahil nagiging popularity contest lang talaga. Hindi nagiging substantial ang basihan ng mga Pilipino katulad ng, alam mo na, yung background ng tao, yung kanyang track record, ano ang nagawa, ito ba ay may mga hinaharap na kaso, ang mga kaso niya ba ay kaso na hindi dapat basta-basta nating kinakaligtaan or ini-ignore. So importante na yung mga titignan nating kandidato or i-consider natin for 2028 election, yung malinis naman ang record. Yung hindi nakakatakot na maging presidente. Hindi ko sinasabi yan dahil itong si Sara Duterte ay naharap sa impeachment dahil sa kanyang pagbabanta at sa kanyang apparently nagkaroon ng korupsyon sa kanyang opisina doon nga sa 125 million na naubo sa loob ng 11 days. Of course, malaking factor yan. But then again, sinasabi ko, in general, dapat yung mga titignan nating kandidato ay walang mga similar cases na ganito. Dahil napakataas or pinakamataas na posisyon ang ibibigay natin sa kanila. Yung presidency. So ito, once na magkamali tayo dito, buong Pilipinas ang apektado. Ekonomiya, peace and order, at iba't iba pang issues na malalaki ang maapektuhan kung mali na naman ang iluluklok natin. Yung presidente natin, si PBBM, although wala naman siyang ganyang mga kaso, wala din siyang mga meltdown na nakikita natin na katulad na nangyari kay Sara Duterte, wala rin naman tayong masasabing talagang track record na hindi katanggap-tanggap. Dahil naging maayos naman ang naging buhay nito ni PBBM sa ibang bansa, ang kanyang pag-aaral, hanggang sa nakabalik sa Pilipinas at naging politician uli. Marami ring kapintasan ang gobyerno ngayon. Marami nga nagsasabi na may problemang malaki dito kay Speaker Romualdez. May mga pulisiya na hindi maayos at marami pang issues. Of course, ikinukonsider natin na lahat naman talaga ng gobyerno ay may kapintasan. Walang perpektong gobyerno at walang perpektong presidente. Kaya nga, tinataas lang natin ng bahagya. Itinataas pa natin ng mas mataas, ibig sabihin. Ang standard ng pamimili bilang isang mamumuno sa susunod na mga taon or susunod kay PBBM. Tinataas natin yung standard. Hindi natin sinasabing itong kay PBBM ay pinakamaayos. Wala pa tayong naging presidente na totally talaga ay perpekto. Lahat yan ay may diferensya, lahat yan ay may kapintasan. Pero at least naman, magbigay tayo ng pamantayan na mataas na kung saan yun ang magiging basihan nating mga mamamayang Pilipino kung sino ang ilalaban natin diyan sa presidency pagdating ng oras. Bagamat, again, hindi naman natin pinagdidiinan itong situation ni VP Sara Duterte. Kaya lang, siya ang may kagagawan niyan. Kaya, hindi maaring hindi natin mamention
na itong si VP Sara ay talagang kung sa susunod na eleksyon ay siya pa rin ang ilalaban ng kabilang kampo, ay dapat nating hanapan ng katapat. At naniniwala tayo na hindi na siya karapat-dapat na tumakbo or kung makakatakbo man ay hindi na siya karapat-dapat na manalo bilang isang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Dahil nga dito sa mga nagawa niyang pagkakamali na of course hindi pa naman siya na didesisyonan na guilty, pero doon kasi sa mga pinapakita niya na pag-iiwas sa pagpapaliwanag doon sa nawawalang budget diyan sa DepEd at sa kanyang opisina as Vice President, umiiwas siya sa pagpapaliwanag, hindi na po siya dapat bigyan pa ng isang pagkakataon dahil nga pinakamataas na posisyon ang ibibigay natin sa susunod na eleksyon. Pinakamataas na posisyon ang paglalabanan sa 2028, and yet itong si Sara Duterte ay hindi biro ang kanyang hinaharap sa ngayon na mga kaso. Yung kanyang pagbabanta sa presidente, sa speaker at saka sa first lady ay hindi po katanggap-tanggap bilang isang vice president. Para po siyang talagang may criminal mind para makapagsalita ka ng ganyan, pagkatapos magkakaroon pa ba siya ng pagkakataon na tumakbo bilang presidente sa susunod na eleksyon? At yung kanyang pag-iwas sa pagsagot doon sa mga tanong tungkol doon sa 125 million na budget diyan sa DepEd na naubos nga sa loob ng 11 days, umiiwas siya sa accountability na number 1 requirement ng mga public servants na dapat accountable sila. Dahil tandaan po natin, hindi niya sariling pera yan. Yan po ay pera nating mga mamamayang Pilipino. Ang pera ng gobyerno ay pera ng mamamayang Pilipino. Kaya walang karapatan ang sino man na nagtatrabaho sa gobyerno, elected man or mga appointed man o mga nag-apply man sa posisyon, wala silang karapatan na hindi maging accountable o umiwas sa mga tanong basta tungkol sa pananalapi. Hindi nila pera yan. Kaya dapat accountable silang palagi sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya nga sinasabi natin, hindi na siya dapat mabigyan pa ng pagkakataon na tumakbo bilang presidente kung mabibigyan man siya. Hindi pa natin alam ang mangyayari sa ICC, kung kasama siya dyan sa aarestuhin. Hindi pa rin natin alam ang magiging resulta ng impeachment court kung siya ay mako-convict or hindi. Dahil kung mako-convict siya, masisimplify ang trabaho natin, ang ating effort ay masisimplify dahil hindi na natin kailangang gumawa ng mga ganitong pag-uusap tungkol sa kanyang pinaplanong pagtakbo bilang presidente sa 2028 dahil automatically, pag siya ay na-convict, madidisqualify na siya for life sa anumang posisyon sa gobyerno. Pero hindi natin dinidiscount ang possibility na baka ma-acquit siya dahil napakadami niyang kakampi dyan sa Senado. Pero ang consolation natin, tayong publiko, hayaan nating gumulong, hayaan nating tapusin ang impeachment na yan para makita ng mga mamamayang Pilipino ang lahat ng mga ebidensya na hawak ng prosecution. Makita natin lahat, lalong-lalo na yung mga bank accounts na i-deny nilang mag-ama. Ang daming beses nang nagkaroon ng ng usapin tungkol sa bank account na yan. Ang daming beses na rin sinabi ni Digong Duterte bago pa siya mahuli na willing siyang mag-sign ng waiver
para mabuksan ang mga bank accounts na yan para patunayan daw na wala yan. Hindi totoo ang sinasabi ni former Senator Sonny Trillanes. Pero yung mga nakaraang pagdidare niya na ganyan, hindi rin natutuloy at gumagawa siya ng ibang eksena para hindi matuloy. Alam naman natin yan na nagkaroon ng eksena rin sa Senado, I think sa Kongreso, na nung papipirmahin na siya ng waiver, ipiprepare yung dokumento dahil dinidare niya. Sabi niya, willing akong pumirma ng waiver ngayon para lang patunayan ko na yang si Senator Trillanes na yan ay nagsisinungaling. At pagka napatunayan nyo na totoo ang bank account na yan, magbibigti ako sa harapan ninyo. Ano nangyari? Ano nangyari? Nung sinabi nung isang congressman na nagpe-preside ng hearing, I forgot the name, sige, willing po ba kayo? Ipagagawa ko na ngayon yung dokumento. Willing ho ba kayong pirmahan na? Ngayon din, wag na bukas. Yun. Gumawa na eksena si Digong Duterte. Na kunwari babatuhin niya ng mic itong si Sonny Trillanes. At yung mga alipores niya, gumawa na rin ng commotion. Para talagang gumawa na eksena. Wag lang matuloy yung pirmahan na yan. So ganyan-ganyan style nila. Hindi nga natuloy. At kitang-kita natin yung ganyang paulit-ulit na style nitong si Digong Duterte. At may ganyang tendency rin to si Sara Duterte. Mahilig maraming dare, maraming salita. Ngayon, nagsalita na naman sa television. Ano sinasabi niya? Gusto kong matuloy itong impeachment hearing na to dahil gusto ko magkaroon ng bloodbath. Alam niyo yung bloodbath na yan? Something to that effect. Hindi eksaktong gano'n ang salita niya. Pero sinasabi niya nga na itong magiging hearing ng kanyang impeachment ay magiging madugo. Marami ako narinig na interpretation doon sa sinabing magiging madugo. Ito daw ay pagiging arrogante, mayabang. Kasama na yan. May mga narinig akong interpretation na ganyan. Ini-interpret kung ano ibig sabihin ni Sara Duterte. Pero sa akin, simple lang ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito, lumalabas yung kanilang pagiging, again, yung pagiging violente. Hindi niya lang madiretso na yan ay pagbabanta. Pagbabantayan sa mga taong magpo-prosecute sa kanya. Yun ang aking pakiramdam. Yun ang aking opinion. Hindi ito simpleng pagiging arrogante, pagyayabang, hindi ito basta lip service. Para sa akin, lumalabas na naman. Hindi niya lang masabi ng diretso dahil another case ito. Pagbabanta ito. Pagbabanta ito sa mga taong magpro-prosecute sa kanya. Yun po ang aking humble opinion. Hindi ito basta-basta pagiging arrogante. Anyway, ito pong inilaunch natin na sinabi ko nga maghanap na tayo ng mga kandidato, i-build up natin, pagtulong-tulungan natin mga kapatid, mga kababayan, na itaas ang taong ito basta maganda ang track record, mayroong magandang experience, may magandang background, meron siyang damdamin para sa taong bayan. Makikita naman natin yan kung talagang genuinely meron siyang pagmamalasakit sa mga tao at pagmamalasakit sa ating bansa. Yung mga hindi plastic, meron naman yan. Sinasabi ko nga na napakadami natin, 100+ million tayo, 120 million Filipinos na yata tayo ngayon. Hindi maaring wala tayong mahanap na may mga katangian na ganyan. Yung honest, may karanasan, mayroong puso, at mayroong desire na makatulong sa bansang Pilipinas. Marami po yan. Pagtulong-tulungan natin siyang i-promote bilang isang mabuting mamamayan at isang mabuting political contender pagdating ng 2028. Marami po tayo mahanap niyan. Isa na pong suggestion dyan na nag-a-agree din ako ay si
Leni Robredo. Agree po ako dyan. Isa yan sa isang tinitignan natin. Isa rin po dyan na lumabas sa suggestion ay si Risa Ontiveros. Okay din po yan. Meron din pong nagsuggest itong bagong uupo na si Bam Aquino. Okay din po yan. At least magaganda po ang track record, magaganda ang background, at wala namang lumabas na mga masasamang mga masasamang record or may mga kaso nung mga nakaraang panahon. Isa pa rin po dyan itong bagong uupo na congresswoman, itong si Laila de Lima. So ayan po yung sinasabi natin na marami tayong mahanap dyan na po pwede nating i-build up, pwede natin i-prepare, pwede nating pagtulong-tulungan na ipakilala sa mamamayang Pilipino na mabubuting tao at may magagandang hangarin para sa ating bayan. Pwede po natin pagtulong-tulungan yan. Ang sabi ko nga, doon sa mga supporters nila Sara Duterte, nila Digong Duterte, ng pamilya Duterte, wala na tayong magagawa dyan. Kahit ano pa po ang gawin nating paulit-ulit na pagkikriticize doon sa mga maling pinaggagawa nila, katulad nung nakaraan nga lang, yung kapatid nila si Pulong Duterte, nanakit, kitang-kita doon sa CCTV. Pero ano nangyari? Landslide victory pa rin sa pagiging congressman. Yun nga po sinasabi ko na kahit anong sabihin pa natin sa mga taong ito, yung kanilang mga blind followers hindi aalis ng suporta sa kanila. So, wag natin pag-aksayahan ng panahon, wag tayo mag-focus doon sa kapintasan nila, dahil kahit anong sabihin pa natin, hindi mababago ang paningin nitong mga tagahanga nila. Mga blind followers. Although naniniwala ako, hindi man 100% yan. Meron pa rin dyan may mga nag-iisip at winiweigh maigi yung situation, winiweigh yung mga ebidensya, yung mga pangyayari, bakit nagkaganito ang pamilya Duterte. Meron pa rin dyan mangilan-ngilan na mako-convert at aalis ang suporta sa mga Dutertes. Pero sa ngayon, uphill climb yan. Matagal trabahuin yan. Although hindi naman natin titigilan at pag-criticize ang pagsabi ng kanilang mga maling ginagawa, ang focus, mas ifo-focus po natin ngayon yung paghanap ng sinasabi nating mabuting tao na ilalaban natin pagdating ng 2028. Huwag nating sabihing napakalayo pa ay politika na pinag-uusapan natin. Sa akin, mali po yun. Ang para sa akin, itong laban na to ay kailangan ng mahabang preparasyon. Hindi po simple na lalabanan mo ang Sara Duterte just in case makalusot ito sa impeachment, makalusot ito sa ICC. Hindi simpleng kalaban yan pagdating sa 2028. Kaya nga sinasabi ko, ang 3 years na span of yung timetable na yan, maikli lang yan para mag-build up ka ng isang tao na kailangang umangat ang popularity, umangat sa survey, umangat ang paniniwala ng tao na siya nga ang dapat iluklok diyan sa presidency pagdating sa eleksyon sa 2028. Hindi po ganun kadali yan. Kaya sa ngayon, hanggat maaga, pagtulong-tulungan na po natin gawin yan. Otherwise, kakapusin tayo ng panahon. Mabuti na lang din kung mangyayari nga yung pag-aresto sa kanya sa ICC, itong kay BP Sara, kung totoong meron yan, or makonvict siya diyan sa impeachment case niya. Napakalakas po ng mga ebidensya, pero sinasabi ko nga,
ito ay political exercise at marami siyang kakampi na mga senator judges. Napakababantot na ebidensya po ang maglalabasan dyan. Lalong-lalo na kasama na si former senator o itong si congresswoman-elect Laila de Lima sa magiging prosecutor. Ganoon na rin si Shell Jokno. Mga babatikang mga abogado na maraming alam tungkol sa mga kaso niya. Sa mga kaso ni VP Sara Duterte. Wala na pong puwang dapat dito sa ating gobyerno ang mga taong arogante. Wala na po sanang puwang ang mga politiko, ang mga opisyal na ayaw maging accountable. Pagka tinatanong mo tungkol doon sa perang ginastos niya, kung ano-ano ang isinasagot. Nung una, pinagtuturo pa yung ibang mga congressman. Tinuturo ang Malacanang, tinuturo si PBBM, tinuturo si Speaker. Bakit hindi raw tingnan yung mga budget nila? Kayo po ang iniimbestigahan. Ngayon, kung kayo po ay may alam tungkol sa kanilang mga korupsyon, since marami kang kakamping senador, gumawa rin po kayo ng investigasyon. Imbestigahan nyo yung mga taong sa tingin nyo ay nagnanakaw. Kaya nyo pong gawin yan sa dami ng kakampi nyo sa Senado. Gumawa kayo ng investigasyon, expose ninyo. Tayo po ay walang kinakampihan kundi ang mamamayang Pilipino. Kaya kung kayo ay may alam tungkol sa ibang politicians, tungkol sa ibang opisyal na nakaupo na may ginagawang korupsyon, gawan nyo po ng investigasyon. Mag-initiate po kayo sa tulong ng mga kakampi nyong senador. Huwag yung puro daldal lang. In the meantime, since kayo ang nakasalang sa investigasyon, nakasalang na kayo sa impeachment court, harapin nyo yan. Dahil nag-aantay ang mamamayang Pilipino kung ano ang mangyayari dyan. At gustong makita ng mamamayang Pilipino ano ang mga ebidensya laban sa inyo. So again, mga kapatid, mga kababayan, hindi na natin kayang baguhin yung pag-iisip ng maraming taga-suporta ng mga Duterte. Ang pwede natin gawin, hanapan natin ng panapat na tao na may mabuting puso, merong magandang track record, walang masasamang kaso na katulad ng mga kasong hinaharap ni Sara Duterte, hindi bayolente, hindi bastos magsalita, mayroong mataas na pinag-aralan na po pwedeng iharap sa iba't ibang bansa na wala kang ikakahiya dahil kayang-kayang i-represent ang Pilipinas kung siya ang magiging presidente. Humanap po tayo ng ganyang tao at pagtulong-tulungan natin. Again, nananawagan ako dito sa mga social media personalities, sa ating mga vloggers. Bukod po sa pag-criticize, bukod po sa pagkukomento, sa magkabilang panig, whether kakampi ng Malacanang or kalaban ng Malacanang, isa po nating dapat trabahuin dito, pagtulong-tulungan natin, ang paghahanap ng mga personalidad, mga politicians na pwede nating dalhin sa presidency. Tulungan natin na magkaroon pa ng ibang tao na pwede nating ilaban pagdating ng 2028 presidential election. At ganoon na rin siguro sa mga senador at mga local positions. Huwag lang yung puro criticism, huwag lang yung puro negative issues, huwag lang puro papuri. Hanapan po natin ng mga magandang alternatibo
na po pwedeng mga ilaban natin na kandidato later on. Hindi po sa pamumulitika, hindi tayo magkakapera dito. Ang atin po dito, pagmamalasakit sa ating bansang Pilipinas. Huwag po nating pabayaan na tuluyan na tayong lumubog. Tuluyan na tayong mapunta sa mga leader na ang babaho ng bunganga kung magsalita. Ganoon na lang kung makamura, ano na lang ang ituturo natin sa kabataan. Magiging standard na ba natin yung ganyan? Nasa harap ng telebisyon ang lutong-lutong magmura. Nagbabanta. At pag tinatanong mo tungkol sa pera na dapat accountable siya, nagwawala. Kung sino-sino ang inaaway, nang i-intimidate. Puro katapangan ang pinapakita. Ngayon, sinasabi niya gusto niya ng bloodbath diyan sa kanyang magiging pagdinig diyan sa kanyang impeachment. Ganyan na po ba talaga ang gusto nating leader ng Pilipinas? Ang dami-dami natin. 120 million plus. Papayag ba tayo na ganyang klaseng tao ang magiging presidente natin? Wala nang sinusundang moralidad. Wala nang good manners and right conduct. Ayaw maging accountable doon sa perang hinawakan niya, pinagkatiwala ng mamamayang Pilipino sa kanya. Ayaw siyang matatanong tungkol doon. Hindi niya pera yun. Mga kapatid, mga kababayan, pera ng mamamayang Pilipino yan. Pero ayaw niyang sagutin kung saan napunta. Ang ginagawa kung ano-anong mga dahilan, kung ano-anong mga pinagtuturong mga tao, nangaaway kung sino-sino inaaway niya. Pinupolitika lang daw ang pamilya niya. Mga kapatid, again ulitin ko, panahon na para maghanap tayo ng mga alternatibong kandidato, alternatibong mga personalidad na pwede natin dalhin sa presidency pagdating ng 2028. At tayong mga social media personalities, mga vloggers, ang pwedeng makagawa ng effort na yan. Hindi yung mainstream media. Hindi po pwedeng maging bias sila na magturo ng mga kandidato. Hindi po pwedeng maging biased ang kanilang opinion dahil may mga amo sila, may mga boss sila at negosyo ang kanila. Of course, sinasabi nila may neutrality sila. Natural yon. Talagang neutral sila. Pero hindi katulad natin na mga vloggers, na mga nasa social media, pwede tayong magrekomenda, pwede tayong magsabi kung sino ang tao na posible na suportahan natin. Hindi nila gagawin yan. Tayo lang po ang pwedeng gumawa niyan. Dahil kumikilos tayo ng ating personal na pagkilos. Walang gumagastos para sa atin, sarili nating gastos, sarili nating effort itong ginagawa natin. Wala tayong mga amo. Wala tayong boss. Tayo na ang boss dito. Kaya pagtulong-tulungan natin, mga kapatid, mga kababayan, na nasa social media, ang paghahanap ng mga ganitong klaseng tao na pwede natin pagkatiwalaan ng ating mga boto sa darating na 2028. Hindi ko po pagsasawaan ang issue ito. Ulitin ko po ito dahil naniniwala ako na ang grupo natin dito sa social media ang pwede makatulong para maglagay tayo ng panibagong leader na maayos. Yan po ang paniniwala ko. Kaya hindi ko titigilan ito. Ulitin ko ang mga ganitong pananalita at ganitong pagsuporta or issues na pwede nating gamiting batayan hanggat sa makapili tayo ng taong iluluklok natin or pagtutulong-tulungan nating iluklok pagdating ng 2028. Hanggang dyan na lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At para doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell. Pati na rin po yung like button at please po, i-share natin. Palakihin po natin ang ating community sapagkat
ito po ang magiging instrumento natin para marami makaalam at para lumawak yung ating ginagawang drive, yung ating ginagawang information drive na dapat meron tayong tinutulungan na personality na umangat ang pangalan at makilala bilang isang mabuting tao at maganda ang hangarin para sa bayan. Pagtulong-tulungan po natin yan, kaya po kailangan ko rin ang tulong ninyo na paramihin ang ating mga subscribers sa pamamagitan ng aking mga ginagawang vlogs, ang aking ginagawang mga video. Pakikalat po, pakishare sa ibang tao, ating mga kaibigan, mga kamag-anak, para lumaki nga ang ating community at maging mabisa itong ating iniisip na paraan para makakita ng tamang tao na pagtutulong-tulungan natin iluklok diyan sa 2028 presidential election. Again, thank you so much mga kapatid, mga kababayan, at magkita-kita po tayong muli. I am stuck here without a